Si Ginoong Sergio Ortiz Luis po ang isa po sa mga pinuno ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ha? Good morning po ulit, Sir Sergio. Ay, magandang umaga sa inyo, Katen, at DJ Chacha. Pinag-uusapan namin ni Chacha itong study na inilabas ng DepDev. Ano ho? Alright? Ang sinasabi nila dito, nakakalungkot nga daw na aminin no, na kalahati ng mga nagninegosyo sa Pilipinas ay nagreklamo pa rin doon sa hirap ng pagninegosyo. Kasama na dito yung hirap pagkuha ng business permit, license permits, no? Even nga yung mga nagsasaradong kumpanya, doon sa closure din po napakahirap. Yung pong occupancy permit, na napakarami mga fire permit, etc. Do you confirm this na reklamo ho ng mga kapwa nyo negosyante? Ay, totoo yan, Katen, at talagang pati mga foreign investor, madalas nagreklamo. Pero malaki na nabawas. Nung araw, ang reklamo talaga yung policy, yung mga investor. Sumasama kami sa mga investment mission, sa mga presidential visit. Pag nakakausap namin yung mga investors, ang punang-puna nila nung araw yung erratic policy natin, tsaka yung changing policy in the midstream, nag-invest sila, papalitan ng pero isang yung red tape ay isang problema. Pero ngayon, ramdam namin na malaki na nabawas. Although, magmula nung itinayo yung ARTA, kaya naman kami sa business sector, very supportive dahil alam namin maraming problema. Kami, nagtayo kami ng Ease of Doing Business Foundation. Ito yung mga Philippine Chamber of Commerce, Makati Business Club, Philexport, Manicure, mga 12. Kami para tulungan. Kasi hindi kaya ng ARTA na hindi tulong private sector. So magtatayo kami sa lahat ng chambers namin all over the country, magre-report, magbibigay ng feedback sa kanila at tutulong. At ang maganda rito, ang ARTA sumama sa amin na maging namin. At pati yung si Cabinet Secretary na very supportive dito sa effort ng private sector. Sumasama siya ngayon para mamamonitor lahat itong At sabi niyo, marami example niya mga reklamo sa red tape na yan. Magugulat ka sa mga nire-report sabi ng mga chamber namin outside dito. Nadinig ko kanina, sinasabi yung pagsasara. Ang biruan nga rito, mas madali pang humiwalay sa asawa kaysa magsara ng kumpanya. Tama. mas madali pa umiwalay sa asawa kaysa magsarado ng kumpanya. Ito. Sir Sergio, okay, we appreciate nga po, meron tayong is doing business, meron tayong ARTA law, no, etc. And, well, ironically, kinakailangan pa ng tulong ng inyong grupo, Makati Business Club, etc. Para dito sa pag-aayos sa pagninegosyo. Di ho ba na hindi nyo naman actually dapat papel, di ba? Sa katotohanan lang po, no? Basically po, pagkakawang gawa na lang ng grupo ninyo. Pero siguro po, may mga iba na hindi po alam yang inyong grupo o ginagawa mismo ng inyo pong mga samahan. Kasi dito po sa study mismo ng gobyerno, sinasabi nga na for business alone sa pagpaparehistro, 72% ng mga respondents ang nagsabi nga na kinakailangan pa talagang pumunta in person. Yung pong ipinapangako na no contact, di ba? Digital na po ang pagpaparehistro. Hindi talaga daw ho nangyayari. And as a matter of fact, binabanggit din po nila dito na karamihan po sa kanila pong na-survey nga ay kailangan magpunta ng personal doon po sa mga munisipyo o city hall para po sa kaukulang mga permiso. And maliban dyan, na naman, dito po number 1, yung BIR at Bureau of Fire Protection at yung zoning clearance na hinihingi din po sa mga konseho ng mga city hall at pati po sanitation at health permits. Ito raw po yung common na reklamo ng mga nagdenegosyo. Baka po yung sobrang mga malalaki may koneksyon, nagagawa ng paraan mas mabilis. Pero yung pangkaraniwan siguro po, Sir Sergio.
alam mo, ang isang problema, kumisan, hindi align yung mga agencies natin saka yung mga LGUs sa sa kanilang mga computers. At pangalawa, marami sa mga LGUs natin di naman sumusunod pa. Pero maraming LGUs na example na ease of doing business. Halimbawa, sa fire protection, naalala mo ba nung araw nagkaroon pa ng kaso rin sa Valenzuela si Secretary, Gatchalian. Gatchalian, siya ang mayor doon. May nasunog, meron na disgrasya, pati siya nasama dahil nai-disgrasya rin sa barangay clearance, sa mga clearance ng fire safety. So, binigyan niya ng to follow. Dahil alam mo naman yung ng racket ng mga fire department doon. Ibibigyan ka na kung ano-ano, kailangan bumili ka ng mga fire extinguisher. Nagkakaso pa ron. So ngayon, medyo lumabas doon na afterwards na pinagbawalan na yung mga fire department na nagre-recommenda ng kung ano-ano mga gamit at mga kumpanya makialam. Maraming ganun na nangyari. Marami na nabawas Nung araw kasi, even before ARTA, meron kami no ease of doing business na pero walang law. Marami na rin nagawa yung may mga LGUs na naging example na pinagagaya namin nung araw Makati at sila pinagagaya namin. Ngayon, marami ng LGUs sumusunod. Kaya yung mga complaint, madalas yan doon sa mga LGUs na hindi ba aligned. Align. Ang maganda naman, napapahila ng cases. Kaya nga kami sumami sa private sector dahil yung mga namin sa labas, sa outside of Manila, yung mga chambers namin, sila yung tatayuan namin ng kanya-kanya. Magkakaroon sila ng sariling ease of doing business. Sila magbo-monitor sa mga complaints doon. At tapos sinabi, ang mga complaints na lumalabas, doon sa mga hindi pa masyado nararating. Dahil alam mo naman, ang gobyerno, kahit may mga policy, marami pa rin laws na kailangan palitan, ay marami tayong core laws na talaga nakakainis. For instance, isang inaano namin sa ARTA ngayon na pagtingin na ng pansin, yung Laguna Lake Development, na pagtatayo ka ng karaoke bar sa Caloocan, kukuha ka pa ng permit sa kanila. Meron ka pa i-dedicate na tao na mag-aaral tungkol sa tubig wifi. Sa Caloocan yan, baka ma-disturb siguro yung mga isda sa Laguna Lake. Ay, nako, anyway. Opo. Anyway, so... kaya marami na tayong narating. Marami pang kaya kami mga na besides sa business sector, of course, it's alam funding na kinuha sa gobyerno, but we volunteered to help out dito sa campaign ng ease of doing business because kailangan talaga, as you mentioned earlier. Opo, sige po. Well, actually, dapat hindi na ho tayo nag-uusap ng ganito di ba? Di ba, Sir Sergio? Di ho ba? I mean, at kung DepDev mismo ang nagsasabi na ito ho yung problema ng mga nagninegosyo, tinatanggap ng gobyerno na hanggang ngayon, bagamat may ginagawang kaparaanan, hanggang ngayon, yung pong binabanggit nga po na digitalization at yung pong connectivity ng lahat ng agencies concerned para po sa pagnenegosyo, hindi pa rin natutupad, talaga pong may problema pa rin po tayo. Nasabi nga ho ninyo... Ay, malaki na. Malaki biyahe pa natin, malaki pa biyahe. Pero, maganda naman, gumagalaw. Marami na improvement. Yes, opo. At least... maraming cases, alam ko, maraming case na file na tungkol dyan Mga 500 na yata yun. Na-monitor namin mga cases sa Pinay. At pag ngayon, pag binanggit mo na i-aarta namin kayo, medyo bumibilis. That's the keyword. That's the keyword sa mga members namin na sinasabi nila. Pa-aarta namin kayo, bumibilis. Sana ho mangyari yan within our lifetime, Sir Sergio.
Sige. medyo may buhay natin. Salamat po, Sir Sergio. Salamat po na marami. Thank you. Maraming salamat din, Katet. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.